puntong ito makakausap po natin sa ating studio live si Chief o ang hepe po ng PNP, si Police Director General Alan Purisima. Magandang gabi po, General. Magandang gabi, Jessica. Una po sa lahat, ang assessment niyo po sa araw na ito. Itong araw po na ito, Jessica, overall, the whole Philippines, tahimik naman except for some isolated cases. Isolated lang po? Opo. Okay, may insidente po kanina sa Manila. Yung mga nahuli pong 14 na may mga baril, tapos may mga nagtakbuhan, ang suspetsa ay manggugulo sana ng botohan dun sa presinto. Ano po ang report na nakarating sa inyo tungkol doon? Actually, Jessica, ang nakarating sa ating report, meron po nating 4 na lalaki na supposed to be allegedly na kine-claim nila, miyembro daw sila ng MNLF, and they are waiting for somebody yung kasama nila na bumoto daw doon. So, nakita ito ng mga pulis natin. So, they check on this personnel and they were able to get firearms and na-arresto po sila lahat sa lugar na yan. Okay, kanina po ay dinala na sila sa presinto. Ano ho? Yes. Ano po ang mangyayari sa kanila ngayon? Iimbestigahan, they will take the deposition kung gusto nila. Ang mangyayari po niyan is they will file charges for violations of the election code. Okay. Ang sabi po nila, sila nga daw po ay mga MNLF, hindi nila itinatanggi na mga armas nila yon. And even yung isa pong mataas na opisyal ng MNLF, si Ginoong Hashim, kanina sinabi niya na oo nga, mga miyembro daw nila, pauwi daw itong mga to sa Mindanao and they need the guns. And alam naman ho natin sa mga kapatid nating Muslim, no, napaka-importante ng barel. But then if you talk to your major dun po sa Maynila, yung naka-aresto po sa kanila, sabi, biglang pumasok, 14, mga naka-jacket, may bumubukol, talagang natakot yung mga tao. Ano bang suspetsa kaya dito po sa nangyaring ito? Actually, ang alam natin dyan, nung pumasok sila, chinek sila ng mga pulis. That's where the commotion started. And na control naman sila immediately. Okay, syempre, tama ho ba? Hindi kayo naniniwala at face value pa lang na harmless ito, that they had no other motive but to look for somebody yata, makasama daw nila. At sabi po mismo nung leader ng MNLF na nakausap namin, the least or the most that they're guilty of is gun possession. Yes, gun possession, pero meron pa rin violation ng COMELEC resolutions. So, we will file charges against them. Okay. May kinalaman ho ba ito? Kasi sa Manila nangyari. May kinalaman ho ba ito dito sa napakahigpit na laban sa pagka-mayor po sa Manila? Actually, that is a part of the investigation that we are conducting. Inaalam po natin kung may kinalaman nga. At ang ginagawa po natin, we are conducting the background check on this people na arrested. Okay. General, doon po naman sa nangyari sa Cavite. Ang pagkakalam ko ho, correct me if I'm wrong, sa timeline na alam ho namin sa media, kagabi, nag-tweet yung may bahay ni Senator Bong Revilla, si Congresswoman Lani Mercado, no? Sabi ho niya, yung bahay daw nila ay napapalibutan ng mga armadong mga lalaki. So, I think the Senator asked for the help of NBI. Dumating naman yung mga NBI, kaso na-alarma naman yung mga tao sa paligid na may mga armado ring NBI operatives, hanggang sa nagkandalabo-labo na. The next thing we knew, may search warrant na po kay Senator Bong Revilla. Ano po ba ang report na nakarating po sa inyo? Ang report po sa atin ay nakakita po tayo ng mga armed elements ng mga pulis natin. So tumawag po sila ng mga tropa din nila para to check on these people. At lumabas po na dun sa pag-check nila, meron mga armadong lalaki, more or less mga 10 sila. Tapos ang ginawa nila, nung lumapit yung mga polis, yung 4, tumakbo po papunta sa loob ng bahay ni Senator Revilla. And then, na-aresto po yung 6. It turned out na isa doon ay isang agent ng NBI. All others are confidential agents. Pero hindi po ito kasama sa exemption po ng COMELEC, yung confidential agents. They are not they are not positioned as agents. Hindi po sila talagang kinikilala na ahente sila ng NBI, kundi confidential agents lang nung taong may hawak sa kanila. They are not even allowed to carry firearms.
Oh, pero sabi po ni Senator Revilla kanina, may official communication daw siya asking the NBI for assistance, no ho. So you're saying now isa lang doon yung official na tao ng NBI, all the rest confidential agents. Agents. Hindi po sila NBI, ganun po ba 'yon? Hindi po, dahil sila ay agents lang. They are not regular agents po ng NBI. They are not, wala po sila sa plantilla ng NBI. So they are not NBI. Okay, but even though let me just play the devil's advocate, General. Kahit na po you have a senator who asked for help from the NBI and then biglang inaaresto ng PNP, kahit na confidential agent sila, but still, there was a senator of the Republic who asked for assistance at dumating naman yung NBI. Paano, parang marami yata hindi nakakaintindi, bakit nagka-arestuhan? Sumasaklolo lang sila dito sa senador na humingi ng tulong. Ano po ba ang panig nyo doon, General? Ang alam po ng mga pulis natin, hindi po nila alam yung humihingi ng saklolo ng ating butihing senador. Hindi po siya nanghingi sa kapulisan natin ng saklolo. Opo. So, ang tinawagan po niya as reported is the NBI. So, dapat ang dumating na NBI dapat regular agents, hindi po confidential agents. So, isa lang yung regular agent na i-verify pa namin po ng gusto kung anong plantilla talaga meron siya. And then, yung all others, they are armed. Hindi po sila po pwedeng magdala ng baril na kahit na confidential agent sila ng NBI. They will be inquested for violations of the illegal possession of firearms and the violations of the COMELEC resolutions. Sa Sharif Agwak, nagka-problema rin po sa Maguindanao. Ano po ang report na nakarating tungkol doon sa inyo? Actually, yung mga report po dyan na meron pong isang pangyayari doon na yung i-check ko lang po na yung mga DEIs ay hindi na-perform yung duties nila as BEI, something like that. Opo. Sa Ormoc din daw po sa Leyte, merong isang checkpoint at ayaw daw po umalis doon ng ilang opisyal. Ano pong report na nakarating sa inyo about that incident? Ang report na dumating po sa amin, nag-checkpoint po yung ating mga polis. It is a haphazard, actually parang madali ang checkpoint in the sense that they receive an information and that somebody is passing through na meron pong armadong grupo. So they check the vehicles but the person inside did not so cooperate at nag-file po sila ng search warrant para i-search po nila yung sasakyan. It was denied by the judge, so yung mga tao po na yan ay napakawalan po. Okay. General, overall, ano po? Kasi tuwing mag-eleksyon, merong election period, merong gun ban, pero alam din naman ho natin na napakaraming hindi lisensyadong mga armas sa buong Pilipinas at meron tayong mga lugar sa Pilipinas na talagang ang kultura ay importante ang mga baril, di ba? Yung sa Mindanao, yung mga Caviteño, yung mga tiga Nueva Ecija, yung mga tiga Norte, talagang napaka-importante ng baril sa kanila. Parang, bakit pa kaya tayo nagaganban? Ang dami namang naglipa ng hindi lisensyadong firearms. Of course, naintindihan po namin yung intensyon, no? Kailangan, hindi porket may mga hindi sumusunod sa batas, wag na lang natin implement yung batas. Andun na po kami. Pero, kaya lang po, every year, o every election time, na merong gun ban, meron pa rin mga nangyayaring violent incidents that can be traced to illegal firearms. So parang useless ho yata. Hindi ho kaya ganon? Ay, hindi po, Jessica. Actually, nung inumpisahan po natin itong campaign natin against loose firearms, meron po tayong tinatawag na Oplan Katop. That time, we have 630,000 na hindi po lisensyado. Opo. So, chinek natin yung double entries. So, actually, nakapag-renew yung marami sa mga kababayan natin. Nirenew nila yung kanilang mga lisensya at tapos marami din po silang mga isinorender para pending yung application po nila for renewal. So, we were able to account about 200,000 more or less na baril based on the Oplan Katop only. And we were able to determine also that there are addresses that have been used na hindi po naman po nakatira doon yung mga applicants. So, ngayon, we have remedied already the situation ngayon pa lang po. So,
maganda po yung naging resulta ng campaign natin against loose firearms. And from the private armed groups naman, we were able to neutralize people sa private armed groups. So tuloy-tuloy din po ito, Jessica. Hindi porket tapos na ang eleksyon, tapos na rin yung trabaho namin dito. No. Ay tutuloy namin yung pag-aaresto namin sa mga wanted persons, yung mga kaso namin na nakita, itutuloy natin, ipa-follow up yan na para ma-solve yung mga unsolved crimes, particularly crimes against person. Okay, maraming salamat po, Director General Alan Purisima, ang hepe po ng Philippine National Police. Magandang gabi po sa inyo at salamat po, nagpunta pa kayo dito sa aming studio kahit napaka-busy nyo ho sigurado sa araw na ito. Magandang gabi, Jessica. Salamat po.